ang mga time na nasa gawain ng Panginoon, ano man ang nararanasan natin, hallelujah, dapat hindi tayo magbago sa Panginoon. Ano man ang nararanasan natin, hindi po dapat natin ipagkait ang pagsamba sa Panginoon. Ako naranasan ko, mamatayan ako ng anak. Pero, naghihingalo yung aking anak, may time na parang, akala ko mamamatay na siya nun. Nakaschedule ako mag-preach. Nasa Quezon City ako nun. Tumakbo pa ako from Quezon City para dito, para mag-preach. Hallelujah. Kasi, task namin yun. Tungkulin natin yung ating tinanggap para sa Panginoon. Nung nag-preach ako, pagbalik ko doon sa ospital, tapos saan sa Joseph, no, naalala ko nun, parang nagbibiling ko siya. Nung pagkatapos ko mag-preach, takbo ulit ako sa ospital. Pagtingin ko, nakatayo na siya, kumakain na siya. Ganun kabuti ang Panginoon. At salamat sa Diyos, kahit bagamat nawala na siya, nasa piling na siya ng Diyos. Hallelujah. Hindi naman ako masyadong nagre-regret dahil alam ko nasa piling siya ng Panginoon. At walang ibang may-ari kundi ang Diyos. Kaya sabi ko sa time na yun, importante pala talaga sa atin ang tawag natin sa Panginoon. Amen? Huwag yung isipin mga kapatid, ang mga tinawag lang katulad namin na tumatayo sa tubig. Lahat po tayong tinawag ng Diyos. Paging kayo man, kahit babae kayo mga kapatid, tinawag kayo ng Panginoon sa iglesia. At kung kayo at tayo tinawag ng Panginoon sa iglesia at nilagay ng Diyos dyan, meron kayong gampanin. Meron kayong tungkulin na dapat nating gampanan. Amen? Can you say amen? Amen. Wala pong Kristiyanong uupulan at walang gagawin. Meron. Lahat po tayo. Meron tayong pagkakaisa, meron tayong pagtutulungan para sa ikatitibay ng bawat isa. Amen. So, say praise the Lord. Praise the Lord. Ang oras nito mga kapatid, natin ito ay snack ng ating kapatid. Gusto pa doon, pero nagpasa sa akin. Dahil meron siyang emergency. Kaya salamat sa Panginoon. At it's a privilege to speak in this pulpit, brothers and sisters. At hindi ko po pagtagalin dahil meron po akong frontliner. Dalawa po yan. Walang ikaw kundi ang kanyang siblings, si Brother JB, hindi ko lang sino mauna sa atin. David, ikaw? Ikaw pa nga? O, si JB. So, tinatawagan pala po ka natin ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid ng David. Siya po ang ating frontliner, si JB. Huwag yung kalimutan mga kapatid, yung itanong bulong, yung mga bata ay nakatabi natin. Huwag po natin pababayaan sila na hindi nakapokus. Dinala natin sila dito para makapokus sila para sa atin. Amen? Yung mga deacons, at tayo po ay mag-deacon. So, binibigay ko na sa akin. Sige po. Sa mapagpalang pagpapasalit. Yung topic po namin is 7C. Yeah. Sa 7C, consign po na sa Revelation 5. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written with him, and on the backside sealed with the 7C. Yeah. Yun nga yung tinatawag na 7C. Siya sabi, yan, sa pangitain niya ni Juan, sa vision ni Juan, is meron niya nakitang yung maliit na libro. Yun nga yung tinatawag na little book, at doon ay tinatawag na redemption, book of redemption. Naging iba na ang paniniwala ng iba ng maging mga denomination about that. Ibig sabihin, naiba na yung sali niya sa iba't ibang denomination. The book of redemption is also the title book. Yan. Sasabi, nung maibalik ngayon ng Diyos sa atin, is tinataka niya ngayon ng tibang tatak. At yun niya ay naging tiling ng Diyos para sa tao. Pero hindi ngayon nangyari dahil nga sa pagkakasala. Yan. Sinasabi nga doon, ang hanggang na nasa kanyang kamay nakasulat sa loob at sa labas. At ang sumulat niyon ay ang Diyos. Ibig sabihin, tiling yun ng Diyos para sa tao. Sasabi nga, sa redemption niya is meron po kung saan niya nakasulat yung mga pangalan at detalye ng kaligtasan. Di ba? Sa simula pa lang, sa
makita nga ng Diyos kung sino na yung magtatagumpay. Yun. Ang unang selyo nga is yung the first seal is the white horse. Antichrist versus ang katapat niya is the lion or the spirit of the lion. Yun. Sa pangalawang selyo nga. Yung sa pangalawang selyo is yung reference or tinitipo siya sa persecution. At ang kaharap niya naman is the cult and anointing animal sacrifice. Yung sa pangatlong seal naman is yung black horse at yung kanyang is famine. Ang kaharap niya is yung the face of man, anointing. Yung sa pang-apat naman po is yung sa pale horse na tumitipo siya sa death. The flying eagles and ang katapat niya is yung flying eagle, anointing. Yung sa panglima naman is yung soul under the altar na pinatay nga yung mga Hudyo ng World War II. Umabot siya sa 6 million na namatay sila. Yan. Tapos sa pitong selyo naman is yung the wrath of God. Yung sa pito naman, ay yung sa pang-anim is yung the wrath of God at yung sa pang-pito, yun yung pagbaba ng bride kasama si Christ. Yun sasabi, sa tribulation, sa second coming of Christ, pagdating niya sa ikapitong selyo, bubuksan niya na wala nakasulat dun sa aklat. At ayun, bakit niya hindi ngayon naihayag? Kasi nga sa huling detalye nga ng Panginoon is magaganap na yung pagbaba ng bride kasama si Kristo. Yan, ibig sabihin na iilatan nga ng Panginoon o ng Diyos sa panahon natin yung kasulatan. Ibig sabihin, yun, sa nilalaman niya na maliit na aklat na nabukas sa kanyang kamay ay nakaupo sa lunggukan. Yan, sabi nga ni Pablo sa Efeso 3, sa Ephesians 3, may papakita sa lahat ng tao ang pagiging katiwala ng hiwaga ng Panginoon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay mapakilala ang pamunuan sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang sangkalanan. Yun, sasabi naman, paibasa po muna sa Romans 8:20. Romans 8:29. And sasabi, for whom he did foreknown, he also did the predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many children. Ibig sabihin, sa salitang foreknowledge, meron niyang paliwanag sa kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, nagsisikap na alamin at saliksikin ang kasulatan at yung kalooban niya tungkol sa hiwaga. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ipilit na ipahayag yun dahil nga, ipapahayag nga yun sa iyo ng hiwaga ng ikapitong sa iyo. Yun lang po. Salamat. So yun, magandang umaga po sa ating lahat, lalo po sa ating gusto mo. So sabihin po muna natin, praise the Lord. Amen. So yun po. Yung topic na po ngayon is about sa seven thunders and then mahahapin po yung sa seven seal. So, ayun nga po. Kung makikita nga po natin, diba, ano ba yung seven thunders? So, merong seven thunders, seven angels. So, kung aalamin nga po natin na yung seven thunders are the seven men. So, the seven, makikita nga po natin yung pinapakita sa mga audio brother. Yung paliwanag nga po dito na yung bakit yung yung ebidensya na yung seven angels is yun yung seven men. Kasi nga po, di ba, meron nga pong voices. And then, hindi lang seven angels, pati nga po seven men. So, kung makikita nga po natin, is yung sa seven thunders is seven men din. So, ano yung seven men na yun? So, kung makikita nga po natin sa seven church ages, is meron nga pong, sa bawat kapanahonan nga po, is meron mensahero. So, yung mga mensahero nga po na pinapakita nga po doon nga po is merong voice. So, the seven church ages nga po, and the 7 years tribulation is parallel siya. So, there are 7 men which is na nasa 7 church ages. So, yung 7 years tribulation period, yun nga po yung parallel. And then, the trumpet or the judgment are in the tribulation period. So, kung makikita nga po natin na i-focus natin dun sa 7 trumpets in tribulation period, meron nga po siyang pinapakita na
equal o yung parallel dun sa wrath of God, and then ng bride will hear the two prophet ministry. So, sa likod nga po nun, there will be in the Armageddon. So, yung place na sinasabi dito na ang parallel nga po na sinasabi dito is yun nga po yung kaganapan. And then, makikita nga po natin in the seven men, ang huli nga pong ginamit sa huling kapanahunan si Brother Branham. And then, yun nga po, sinasabi nga po na in the last trump, which is uncertain sound. So, makikita nga po natin yung mahalaga lang malaman nga po natin na yung tayo as end-time believers, na meron tayong belief na yun yung into seven angel, there are seven angels in heaven, and then in-anoint into the last messenger or sa mga messenger in the days. So yung mga mensahero nga po na ginamit that time is meron nga po silang mga dala-dalang mensahe. And then, yun nga po yung tumakbo nga yung panahon hanggang sa the last ages is meron nga pong mga mensahe na narinig natin na naging progressive yung papahayagan. Yun nga po yung pinapakita natin in the beginnings na yung mga misteryo o yung mga mystery nga po na nakikita natin is yun yung nagagamit na uunawaan natin sa panahon natin ngayon. And then pinapakita nga po na sa opening ng seal is meron nga pong silent in heaven. So, walang nakakaalam nga po sa panahon na yun unless mag-gather yung thunder. So, bakit yun nga po is yung voices na sinabi nga po, diba, na nakita ni John na yun yung sulat ni John yun. Yung silent yung silent is para sa thunder yan. Yun nga po is yung mensahe ng thunder na yun yung nilalaman niya na meron siyang message na nakapaloob doon. And then, next naman po doon is yung pagtakbo nga po ng panahon is meron nga pong bawat end-time preacher is meron nga rin po sila kanya-kanyang pananaw doon sa seven thunders. So marami nga pong end-time believers na meron silang paliwanag about this topic. So, yung seven men sa seven star messenger, isang paliwanag nga po nun, ng ibang paniniwala. Sa church age, may dala nga pong rapturing faith na yung rapturing faith nga po is nakakalat siya sa church ages. So, hindi nga po nakakalat sa church ages yung rapturing faith. Yun nga po yung sa other belief. So, maaring traditional nga po yung naging paniniwala. Pero nga po, nagiging progressive nga po tayo sa tulong nga po ng mga paniniwala na yun. Maaari natin po natin matap yung mga mensahe na gano'n. So, sa mga turo nga din po na yun is alam natin yung ibang mensahe na tama na magagamit din po natin yung pagkukumpara natin sa mensahe. So, yung paliwanag nga po doon is merong sa church ages is meron nga pong pagpapaliwanag ng rapturing faith dun sa seven men. So, sa seven star messengers is karamihan nga po, ang rapturing faith is sa end time lang. So, sinasabi nga po na yung sabihin yung mga namatay is walang rapturing faith. Pero makikita nga po natin na marami nga pong version nito into sa born again. So, yun lang po yung maikabagi ko po. So, maraming salamat. Palapakan po natin yung Diyos na buhay. Praise the Lord. Anybody think? So please open to the book of Revelations or dito tayo. Okay. Revelation chapter 10. Revelation chapter 10. Simulan natin basahin sa verse 1. Sabi po rito, And I saw another mighty angel come down from heaven, caught with a cloud,
And a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And verse 2, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. 3, and cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Verse 4. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Now verse 5. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. And verse 6, and he sware by him that liveth forever and ever, who created the heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. So, ang pamagat ko po mga kapatid, there will be no more delay. So, kinuha ko po yung verse na yan dito sa 6. Chapter 10, verse 6. Ang sabi po doon, sa chapter 10, verse 6, na meron pong panahong hindi na po magtatagal. At merong panahon na ang panahon ito, ang time na ito mga kapatid ay hindi po pwedeng madilim. So kung mapapansin po natin mga kapatid, from sa verse 1. Sa verse 1, mapapansin po natin, ang nakalagay po dyan, nakita ni Juan na may mighty angel that come down from heaven. Isang huge angel, giant angel, malaking anghel, na naog mula sa kalangitan. At ang kanyang description mga kapatid, siya ay nababalutan ng alapaap o cloth in a cloud. At sa kanyang ulo ay mayroong bahaghari, rainbow, and was upon his head. At sa kanyang mukha ay mayroong parang sinag na parang araw, at ang kanyang mga paa ay pillars of fire. Sabihin, yung kanyang itsura, pwede bang i-post, Brother David? Sabi pa rin. Yung angel, kita natin, para makita natin yung angelic. So there, ayan po mga kapatid. So, nakikita po natin, napapansin natin, ito po yung mighty angel. Sabi kanina, na bumaba mula sa langit, na mayroon po siyang nababalutan sa kanyang katawan na alapaap, cloud. At sa ulo niya ay parang sinag na araw yan. Ayan. At yung sa ibabaw ng kanyang ulo ay may rainbow. At doon sa kanan niya kamay, kanan niya o kaliwa, merong isang aklat na maliit na bukas. Well, alam naman natin yung aklat, before na ito'y bukas, nasa chapter 5, yan ay sarado at may 7 tapat yan. So, ang paan niya ay merong apoy, pillars of fire.
So, ito mga kapatid na nakikita po ninyo, ay meron pong mga ibig sabihin. This angelic, huge angel, it's not a literal na meron talagang ganitong anghel. Ito po ay metaphoric understanding of, ibig sabihin, it is a word of symbols. Symbols ito mga kapatid. Na dinidescribe ni Juan tungkol sa anghel na yung anghel ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Amen. Hindi mahirap intindihin yan, ano? So, ano ba yung ibig sabihin nung yung rainbow? Alam natin sa Old Testament, ang tawag dyan, covenant. Kailan ba nangyari yung covenant? Sa time po ni Noe. Nang pagkatapos ng baha, ay nagbigay ang Diyos sa kay Noe na makikipagtipan siya sa tao na hindi na siya magpaparusa sa pamamagitan ng baha. Nangangako ang Diyos na hindi na siya muling magpapabaha ng pagpaparusa sa pamamagitan ng baha. So, yun namang araw, ulo na may araw, yan naman ay tipo ng kaluwalhatian, glory. Eh, kailan ba yung glory? Mga kapatid, magsisimula yan sa pagparito ni Kristo at the end of the tribulation. Pagdating niya sa milenyo, mga kapatid, pagdating sa milenyo, magiging maluwalhati si Kristo sapagkat makikita po siya literally. Ngayon, itong clouds na ito, mga kapatid, isang controversial. Bakit yung katawan ay binalot? Ibig sabihin, may nakatago sa kanyang katawan. And if you speaking about the body, the head is Christ, and the body was clothed with a cloud. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, may nakatago na darating ang araw, mahahayag. And who is this body? None other than the church of the living God. Can you say amen? Amen. So, hindi pa kaya nakatago yan kasi hindi pa inihahayag ng Panginoon. Pero, panahon ng pinag-usapan natin, mga kapatid, ibig sabihin, hindi magtatagal, hindi madidelay, ipinakikilala ang description iyan sa mga anak ng Diyos, especially in this last days. Hallelujah. Okay. So, maksinig niyo mga kapatid, na hawak yung maliit na aklat, bukas na, at he swear by him, o sa Diyos. Ang ibig sabihin, kiniklaim na ni Jesus Christ na yung kanyang tinubos na katawan niya ay kailangan ng matupad. So kaya nga, there will be no more delay. Hallelujah. Okay, so, pagdating po sa chapter 10 verse 2, related pa rin o sa chapter 2, 10 verse 2, ang sabi doon, he was holding a little scroll. So, hawak ni Jesus Christ yung scroll, and he had in a little book open, at in his right foot, in the sea, on his left foot, on the earth. Ibig sabihin, itong huge angel, hawak niya yung bukas na maliit na aklat, bukas na. Okay? At yung sabing itinuntok ang kaliwang paa sa dagat at yung kabila ay sa lupa, mga kapatid, yan po ay isang claim. So kapag basic po ang ating pag-uusapan, si Brother Branham, meron po din siyang nabanggit patungkol dyan, mga kapatid. Pero hindi siya masyadong nagdidetalye. Si Brother Jackson and Brother Gunn, ito, illustration ni Gunn yung nakita nyo kanina. Meron po siyang paliwanag si Jackson tungkol sa huge angel. Okay, sa kanila, ang turo dyan,
na Revelation 10:1, the mighty angel ay meron pong kaganapan. So itong there will be no more delay, meron po itong tatlong bagay na kaganap, na magaganap. Kaganapan, katuparan, at kapahayagan. Okay, so dapat isulat niyo mga kapatid. May tatlong kaganapan yan. Kapahayagan, kaganapan, ano isa? Bakit po? Katuparan. So ito, nakita niyo dyan. Could you imagine, na ito ay isinulat ni John dahil binigay ng angel sa kanya. 90, hindi ako nagkamali, 95 AD pa yun. 95 AD pa, nang ito'y binigay ng anghel kay John in the Isle of Patmos. Kaya, nung sinusulat ito ni John, sa pamamagitan ng vision, nakakakita siya ng vision, tapos sinusulat niya yan. Sa chapter 10, mapapansin ninyo sa verse 2, ito na nga yung swear by him. Nakita ni John na yung malaking anghel na yan, nakataas sa kamay. Bukas na yung aklat. Kalag na yung mga selyo dyan. Okay, tapos, sa verse 3 and 4, ito na yung 7 thunders na isinishare kanina ng ating mga. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. I heard from heaven, voice from heaven, saying unto me, seal up those things which the 7 thunders, sorry, nanatawag ko yung 3, no? Yung 3, pakibaba. And cried with a loud voice as when a lion roared, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. So chapter 10, verse 2, you use angel, nakataas ang kamay, kalag na ibig sabihin, bukas na yung aklat. Pagdating sa verse 3 and 4, may malakas na tinig ng isang leon na umaalingaw-ngaw mga kapatid. At kaaling-sabay ng pag-alingaw-ngaw ng leon, 7 kulog mga kapatid ang kumulog o 7 thunders after their voices. Ayan. So, nung ikaw ay narinig ni Juan, sabi niya, and I was about to write. Susulat ka sana. Anong sabi ng anghel sa kanya? Kausap ni John. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things. Isara mo yung, isara mo, Juan, ang narinig mo. Seal up those things. Pakiakya. Things which the 7 thunders uttered, and write them not. Ngayon mga kapatid, kaya sabi ko kanina, may kaganapan, katuparan, kapahayagan. Meron pong magaganap sa panahong ibinibigay ng Diyos na kailangan matupad. Okay. Nang marinig ito ni John, si John din ang sumulat ng Revelation chapter 8 about the 7 seals. Ano yung sabi sa 7 seals? Chapter 8 verse 1. Okay po. Pansinin nyo to at babalikan natin itong verse na ito. Okay. Anong sabi? And when he had opened the 7 seals, hindi plural, seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Kakaiba po ang ikapitong selyo na ito ay buksan sa panahon ng 96 AD. Bukas ba ang pitong selyo? Yes or no? Bukas. Ang tanong, ano ang nilalaman ng ikapitong selyo? Sinabi ba? Wala. Anong sabi dyan? Silence. Nang buksan ang ikapitong selyo, the 7th seal was opened, there was silence. Pag sinabing silence, ibig sabihin, misteryo na yan.
Okay? Misteryo na yung silence. Okay. Ngayon, itong silence, sino magbe-break yan? Nung silence na yan, walang iba kundi ang 7 thunders. The purpose of the 7 thunders are breaking the silence in heaven. Kapag utter ng 7 kulog, binasag niya yung katahimikan sa langit. Could you imagine, nang nagaganap, mga kapatid, na ang mga selyo, from the first beginning up to the 6th seal, may paliwanag po dyan if you read in the book of Revelation. Chapter 5, there is a book, and the book has sealed with 7 seals. So, binibilis ako mga kapatid dahil kasi there will be no delay. Dapat mga kapatid, medyo ang puso natin dapat nakasubaybay tayo sa prophecy. Kasi bright ka. Eh dapat alam natin yung ating panahon kinabibilangan. Sinabi rin ng mga propeta yan. You should know your days and hour. If you are a bride, hindi ka pa pwedeng bride ka, wala kang pakialam sa nangyari, sa mga panahon, sa mga prophecy, kagapanan. No. Ang bride ang may concern ka. Kaya, malang pinag-aaralan natin. Okay. So, ulitin ko. Revelation chapter 5, the book has sealed with 7 seals. Kailan ito binuksan? Sa chapter 6. Alam ko, nasusundan niyo na ako, no? Anong sabi sa chapter 6, verse 1? Binuksan ang unang selyo at itong mga nilalaman. Binuksan ang pangalawang selyo at itong nilalaman. Hanggang makarating sa ikatlo, ika-apat, ika-anim, may laman ang pagbukas ng mga selyo. But, on the 7th seal, which is in Revelation 8, verse 1, when the 7th seal was opened, there was silence. Alam ng Juan, nung binuksan ang ikapitong selyo, alam niya ba ang ano yung naroon sa nilalaman? Hindi. Hindi niya alam. So in other words, misteryo po ang 8.1 ng Revelation 8, the 7th seal. Kaya, balik tayo sa 10. Ano lang sa 10. Sa 10, chapter 10, verse 3 and 4, ang chapter 8, verse 1, it's connected to the Revelation chapter 10, beginning to the verse 1, verse 2, verse 3 and 4. Yung sequence na yan ay naganap, mga kapatid. Hallelujah. And cried with a loud voice as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Bakit hindi sinabi, and when the Lamb roared? Nakakita na ba kayo ng tupa na sumisigaw? Katulad ng leon? Wala. Alam ko may tinig ang tupa, pero hindi tulad ng leon. Ang description dito, lion roared. Ang kasunod ng pag-lion roared, cried as 7 p.m. When he cried, 7 thunders uttered their voices. Okay, so meaning verse 3 and 4, pag-uttered ng lion, pag-roared ng lion, okay, 7 thunders uttered. Ano ibig sabihin? He broke the 7th seal of the silence in heaven. Pinasag ni Kristo yung katahimikan sa langit, yung hiwagang hindi alam noong panahon na yon, ay ipinapahayag na, mga kapatid. Nagsisimula na yon sa pamamagitan ng 7 thunders. Okay. So, alam niyo mga kapatid, bago ito ng 7 thunders, tingnan mo na natin yung mighty angel. Mighty, pag sinabing mighty angel, sa kalipunan ng mga end time, iba-iba po ang paliwanag. May nagsasabing yung mighty angel, siya na mismo si Kristo. At meron naman nagsasabi na ang mighty angel ay hindi naman mismo si Kristo. So, sa ating termino, meron tayong sinasabi na ang mighty angel ay
nagre-represent ng Christophany. Pag sinabing Christophany, hindi mismo yan si Kristo. Nagre-represent lang siya. In other words, yung sino yung mighty angel na nagre-represent na yan? Start from the Old Testament, mayroong isang anghel na nagpapakita sa mga propeta. Kilala niyo kung sino? Siya si Angel Gabriel. So, itong Christophany ay una, isang anghel na mighty angel din yan eh. Si Angel Gabriel. Ang sunod, sino pa ang kilala nyo? Michael. Si Michael. Ano ang pagkakaiba nitong dalawa? Na parehas naman silang mighty angel. Kasi nagre-represent sila kay Kristo. Ano ba ang function ni Gabriel? Ano ang function ni Michael? Siya ay sa gospel, si Gabriel. Si Michael, siya ay war. Mababasa nyo Revelation 12, nandun yan. So yan ang function niya. So, if we draw the illustration, so let's say this is a 7 church ages. 7 church ages. Seven church ages. Yung mighty angel, na meron pong Christophany, may nagre-represent kay Kristo. It's the mighty angel in Revelation 10:1. It's not Jesus Christ. Representing a Christophany, an angel, Gabriel, bring the gospel of salvation. Okay? So, ang nangyayari, let's say this is Jesus Christ, at ito naman yung nagre-represent na angel, and this is Gabriel, mighty angel, represent the gospel in the 7 church ages. So, dito naman sa part na ito, and this is the tribulation period. Dito naman si Michael sa panahon ng tribulation period. Tignan po ninyo ito mga kapatid. Okay. Nagkakaintindihan tayo, Christophany yan. Hindi mismo si Kristo ang Revelation 10:1. The mighty angel is a Christophany na kumakatawan dalawa sa dalawa. Isa si Gabriel, isa si Michael. Okay. So, ngayon, itong mighty angel, according to Revelation, may 7 thunders. So, sino yung 7 thunders naman dito? Walang iba kundi ang 7 spirits of God. Please, amen? Yan po ang 7 thunders. Pero, before na maging 7 thunders sila, ano sila noon? Ayan, let's go to chapter 10. Chapter 1, sorry. Chapter 1, verse 4. Basahin natin. So, chapter 1, verse 4. So, nandun ninyo, i-take note ninyo, itanong-bulong ninyo yung mga maliliit. Ang sabi ganito, John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, which was, and which is to come, and from the 7 spirits, which are before his throne. So ito pala, thunders, simula, sila ay espiritu. When we say spirit, hindi pa yan angelic before. So bago sila naging anghel, naging thunders, 7 thunders, itong 7 spirits, saan galing? Taas kamay, sino nakakalam? Sino nagsabi doon? Narinig ko yun. Saan galing? Diyos. Tama! Pinabahan ko. Anong premyo gusto mo? Pinamay na. Booklet. Bakit sinapang mo? O, ita ka isang anak. Pag nakatatlo, meron ka na
That's right. Okay. So, tama ang sagot. Yung spirit, it came from God. So, meaning, kung sila ay galing sa Diyos, ano yan? Attributes of God. Sinabi rin ni Brother Banham yan, hindi ko nagkamali. In-apply din ni Brother Banham ang seven spirit to the seeds. At doon sa seeds, binabanggit niya stars. Pero pa siyang pinaliliwanag na yan ay the attributes of God. Okay? So, ang sinasabi ko dito, bago nagsimula ang seven thunders, sila muna ay spirit that came from God. Okay, basahin natin sa chapter 4 verse 5. Sulat niya mga kapatid. Chapter 4 verse 5, ang sabi, and out of the throne proceeded lightnings, proceeded thunderings, and voices. See? And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. Okay, another verse, chapter 5, verse 6. So, pansinin niyo na, galing daw yung thundering, lightning, and voices sa throne. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, ano sabi? Having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God. Ano daw sabi? Sent forth into all the earth. Sinugo na sa chapter 5 verse 6. Ibig sabihin, kung sinugo na sila, simula galing sa Diyos, seven spirits, seven sila ay lightning, thundering and voices, in chapter 4 verse 5, chapter 5 verse 6. Ang sabi, these seven spirits are the seven eyes and the seven horns. Seven eyes, it's a prophetic na sila ay ginagamit para ipakita sa pamamagitan ng kanilang mata, mga kapatid, ay maunawaan nila kung anong panahon sila, anong nagaganap, anong inihahayag ng Diyos sa panahon ito na nagsimula ang kapanahonan ng mighty angel. Okay. So, nagsimula yung spirit, let's say this is the spirit, standing before the throne. And then sabi sa 5 verse 6, they will be sent. In other words, thunders. Send forth the earth. So bawat isa sa kanila, pinadala ay Paul. Sunod sino? Irenaeus. Sunod. Martin. Sunod. Next. Luther. Wesley. Branham. Okay. So, itong 7 thunders was sent in every ages. Ayan. Ayan. At pagdating sa ikapito, mga kapatid, this 7, yung ikapito, ay na kay Brother Branham, what will happen? So sa panahon tumatakbo, there will be no more delay. Naganap na po ba ang 7 church ages? Yes or no? Naganap na po ba yung mighty angel bumaba at meron siyang Christophany at yung kanyang Christophany, the ring bearer of the 7 spirits, naganap? Yes or no? Yes. What will happen sa time ni Brother Branham? Itong pito na kay Brother Branham, yung 7 angels, 7 thunder, ikapitong kulog, nandun sa kanya yung mga 6 na kulog. Na kay William Branham. Kailan?
1963. Natay sa kanan na ito. 1963, anong panahon yan? Anong nangyari dyan? When the time that Brother Branham talked to an angel, the seventh angel, nandun sa kanya yung 6 pang mga anghel na kumpletong 7 kulong. What will happen? March, I think March nangyari, Brother Branham revealed the seal book. Can you say amen? Amen. Si Brother Branham ba ang nagbukas? Hindi. Anong ginawa ni Brother Branham sa kanya? Inihayag yung dating bukas. Kailan ba nabuksan? 9680 pa sa panahon ni John. Pero, nung 9680, binuksan na yung mga selyo. Ang naiwan, ika-7 selyo ang sarado. Okay. So, nung time na to, 1963, this is an opening, this is a revealing of the seals. Seven seals. Kaya nga, matagal na yun, 1963, ilang taon na ba? Dapat binabasa po natin yan. Okay? Kasi, si Brother Branham, kinausap na namin, si Brother Branham, ginamit ng Diyos yan. Mamakita ng mighty angel. Okay? Kasi, nasundan niya ako mga kapatid? Okay. So, nung panahon 1963, ang tawag dyan ay third full ministry. Tama? Amen. Ibig sabihin ng third full ministry, it's revealing those mysteries. Yan ang trabaho ni Brother Branham. Ihayag ni Brother Branham sa kanyang pagiging propeta, ihayag yung mga hiwaga. Amen. Noong 1963, at yun na nga nagsimula, ihayag yung mga selyo. And that was the time nangyari, nagkamali si Brother Branham on that first day na kasaan, yung unang araw na nagturo siya sa Jeffersonville, Indiana. Dahil ang pinagkunan niya ay Seventh-day Adventist kay Ellen G. White na turo, na yung white horse, when the seventh seal was opened, ang laman ng white horse, walang iba kundi si Kristo. Naturo niya yun on that night. Pagkatapos niya magturo, kinausap siya ng anghel ng kamaliga. And then Brother Branham repented, and he said to his congregation, I commit a horrible mistake. Ang si Brother Branham, sabi mo, propeta yan. Nagkamali siya, inamin niya yun. Amen. Kinurek siya ng angel. So, nung sumunod na pagtuturo niya, nireveal na ng anghel sa kanya, mga kapatid, kung ano yung nilalaman ng bawat selyo from every consecutive night, from day 1 up to day 6, kung di ako nagkamali, hanggang day 7. Brothers and sisters, nireveal kay Brother Branham kung ano ang laman ng bawat selyo at inihahayag niya yun sa church ng mga panahon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, 1963, yung Revelation 10:1, bumaba, mga kapatid, ang anghel na walang iba kundi ang Christophany. It represent to be Angel Gabriel in the 7 church ages. Nakalipas na yun. Pagdating sa panahon ni Brother Branham, mga kapatid, na kumpleto ang 7 kulong sa ministry ni Brother Branham. Amen. Kaya nung time na buhay ang ating mahal na propeta, walang ibang absolute sa panahon na yun, kundi siya lamang in all among the denomination. Yes. Wala. Challenge nga niya yung denomination. Sino ang tatayo sa inyong pamalian ako? Walang tumayong theologians doon. Why? Kasi at the time, yung mga sinasabi ni Baba ng ay third full ng kanyang ministry is the revealing of His mystery. Hallelujah. Can you say amen? Amen. It's Lord. Oh. 1965, namatay si Brother Branham. Ano nangyari? All that was bring by Brother Branham, all the spoken word, 1,100, more than 1,100 or 1,200
will become close again. Can you say amen? Amen. Isinara, mga kapatid, walang ibang nakapagpaliwanag ng hiwaga ng aklat ng mga selyo, kundi siya lang in all history. Hindi nangyari sa Old Testament yan. Hindi nangyari kay Pablo. Si Pablo, star messenger, pero hindi nagawa ni Pablo buksan ng mga selyo. Can you say amen? Amen. Yeah. Dito lang sa panahon na ito. Kaya nung panahon, boys, parang grabe yung kanyang ministry. Merong first school, may second pool. Ano yung first school? Mga miracles, healing. Second pool, discerning of the Spirit. First pool, gumaganyan yung first pool. Nakilala ko, no? First pool yan, mga kapatid. Second pool ng ministry, parang dinidesign niya. Ikaw, ganito may sakit ka, ganito ka. Ikaw, mamamatay ka na ng ganito. Pero dahil ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, pinagaling ka ngayon din. And so forth, makikita natin yung kilos nung mighty angel and seven spirits, which is the seven years in the ministry of William Branham. Amen. Okay. So ngayon, pagdating ng ship ng third pool, ano nangyari? Puro hayag na yan ang mga mystery. Original sin, etc. 70 weeks. Hinayag na yan mga yan. What will happen? Medyo naguluhan na sila. Kasi bakit? Si Brother Branham ay 7th grader o 5th grader lang ang natapos, mali-mali ang grammar, kinukorek siya ng mga theologian. Wala kang kasi dapat hindi ka na lang magturo kasi mali-mali ang grammar mo. At bagay lang sa iyo sa mga himala at hiling at kamping, kami ang bahalang tumusto sa iyo. Hindi si Brother Branham sumunod sa kanil dahil alam ni Brother Branham ang tawag niya sa Diyos. Nasa loob siya ng kapanahon na ng oras na tumatakbo na kailangan patuta na hindi dapat madilig. Amen? Amen. Nasa lead niya po si Brother Branham na there will be no more delay. Hindi si Brother Branham nagpadala doon para ma-delay siya. Taktik ng kaaway yung ginagawa para ma-delay si Brother Branham. Pero alam niya ang dealing ng Diyos sa kanya. So ano nangyari mga kapatid? Hallelujah. Nagtuloy si Brother Branham. Praise the Lord. Nagtuloy siya Amen. ng kanyang paghahayag ng third pool. Kaya nga, ito mga kapatid, medyo sagasaan ko lang, hindi dahil nag-iinsulto tayo ng ibang gawain, hindi tayo nag-iinsulto ng ibang churches. Kinikilala natin sila na sila yung mga kapatid. Pero when it comes to the mystery of God, hindi po tayo bulag sa mga bagay na nagaganap in every churches in our time. Amen. Hallelujah! Can you say amen? Amen. Bakit tayo dito, hindi tayo masyadong, wala tayong masyadong naririnig dito na, baba, kumikisi-kisi na ganyan. Bakit? Alam niyo kung bakit? Circle na. Yes! Nakadalawa ka na. Isa na lang. May chicken ba? Pero lahat lang naman yan sa pagsagot. So kaya po tayo, wala din, kasi we are in the ministry of the third full ministry. Amen. Nakakalungkot kapag yan pa rin ang ginagawa ng Kristiyano sa panahon na yun. Yan ang pagkain nila. Hindi ka ba? Anong sabi sa Bible? Na kapag speaking tongues, kapag mga himala, anong sabi ni Pablo? Yan ay para sa mga Unbeliever. ayun, tama. Isa. Sana ba rin Diyos? Amen? Amen. Ako, hamburger ha. Lagi na nag-speak ng tongues naman, pero nung naintindihan ko na, kung mag-speak in tongues ako, dapat sarili ko. Kasi that sign is not for the believers. The believers is the third fool, revealing the word. Kaya, hindi masama, baba. Hindi masama yan. Kung nag-i-enjoy ka para sa sarili mo, so pipray ka, wala masama dyan. Pero, kung yan na lang yung hinabol, mga kapatid, kawawa. Kung ang hinahabol na lang, yung mga ministry ng pagpapagaling,
That's first pool, second pool. Hindi po yan ang pagkain ng bride. Ang pagkain ng bride sa huling panahon is, sinimulan ni Branham, all the mystery will be revealed. Ano ba dapat ginagawa natin? I-enjoy mo yan. Wala si Brother Branham ng 1965. Namatay ba yung kanyang voice? Hindi. Pinagpatuloy, merong running continuity. Ano yung running continuity? At sino may dalang Ephesians 4:11 and 12? Yung fivefold ministry, yung gifts, ay pinagpapatuloy ngayon ng fivefold ministry ang still voice. Sa panahon ni Brother Branham, ang voice ay loud, shout. Pero, ang ipinagpapatuloy ng fivefold ngayon, ng voice, ay small. Still small boy. Pag sinabi yung small voice, halos hindi mo yan marinig. Pero, pag narinig mo, yung tinig, aba, detalye niyan, susun ang detalye. Ang detalye talagang detalye. Yes, yan. It's amen? Okay. So, what will happen? Nakabada ba na? Yung 7 thunder, nasa 5-fold na. 5-fold. Okay, we're living now in the time will be no more. No more delay. Nasa panahon tayo ngayon ng there will be time, no more delay. So bakit pag time no more, kung panahon na ito maiksi na lang at hindi na magluluwat? Kung pag-usapan ang Old Testament, maiksing panahon ba ang New Testament? Yes. Ang Old Testament mula kay Adam, it's a 4,000 years. Ang church ages ay 2,000 years. Hindi ba mas maiksi? Tingnan niyo mga kapatid, there will be no more. Mula sa 4,000, mula kay Adam hanggang sa dumating si Kristo mga kapatid, na siyang nagsimula ng church. Hallelujah! 2,000 years na, more than 2,000 years. At pansinin niyo mga kapatid, sa 2,000 years, nasa dulo tayo, hindi ba mas maiksi na lang? Amen. At sa panahon ni Brother Branham, matindi ang nangyari sa pinaliwanag ko kanina. 1965, namatay siya. Dinala ngayon ng fivefold ministry ang mensahe ng third pool. Revealing the word. Okay. So, year 2024 na ngayon. Ilang taon mula 1965? Sino matalino sa mga? Oh, matikman na. Big down. Big? Talino ka daw sa mga. Ilan? Tama ba yan? Mahigit pa. Sino? Ako makakwenta. Ha? 69. 59? Ay, tama. Eh, basta, malapit na. Ibig sabihin, 59 years nang namatay si Brother Branham, nasa piling na ng Panginoon, at pinagpapatuloy ng fivefold ngayon. Praise the Lord. Okay. So, sino yung mga sumunod after ni Brother Branham? Brother Jackson. God. Pag sinasabi kong itong mga ito ay level 1, tuturo ng biblical. Sila yung mga nagpapaliwanag doon sa mga bagay na naiwan ng ating mga naprometa. Ginamit si Jackson. Sino pa ang ginamit? Gan. Sino pa? Ewald Frank. Ano itong mga sinasabi ko itong mga ito? Hindi yan mga quotation yan. Ang paliwanag nila ay yung binuksang aklat na nakataas ngayon nasa kamay ng anghel. It is a progressive revelation. Ano ba yung traditional? Ang traditional mga kapatid, ang pinaniniwanan nila ay yung sa kasapan. At nakakahon ang karamihan doon. Hindi ko sinasabing wala tayong makukuhang nuggets. Meron. Si Brother Jackson, patay na. Brother Gan, patay na. Ewald Frank, patay na. So, sige, buloy ko lang daw ang buhay. Okay.
So, tuloy ka na. Bibilisan ko lang. So, ayun. Patay na si Jackson, si Gunn, si Ewald Frank. Alam niyo ba may mga version sila sa Mighty Angel? Okay. Ang version ni Jackson sa Mighty Angel, ang paliwanag niya, same lang kay Brother Van ng 1963 bumaba ang Mighty Angel. Si Richard Gunn, same na bumaba ang Mighty Angel 1963. Ang tanong, sumasalungat ba? Si Ewald Frank, sino nakakaalala sa inyo? Kailan bumaba ang Mighty Angel kay Ewald Frank? Ako, mga hindi nagsasaliksik sa atin. Kayo ang ba? Nagawa sa kanya yung Sino nakakaalam? Pwede ba dyan? Alam mo kung kailan itinuro ni Brother Ewald Frank ang coming Revelation 10? for congregation siya eh. Baka nalimutan mo. Para sa congregation. 1963. Yung K1 para sa mga congregation. Yung i-review niya yung mga nagdaan dito sa congregation sa Roma. Okay. Si Jackson, 1963. Si Gunn, 1963. Ang baba ng Mighty Angel. Si Ewald Frank, hindi. So, kung si Ewald Frank ay naiba from Brother Branham, Brother Jackson and Gunn, kailan? Kung ni Brother Gunn, ang Revelation 10:1 ay walang iba kundi mismong si Kristo. At the end of the tribulation. Sa kanya? Okay. So, dito ang ultimate ng Mighty Angel ni Ewald Frank. At the end, si Jackson dito sa panahon ng 1963, si Richard Gunn dito rin, ang baba ng Mighty Angel. Tayo ba? Sumasalungat 1963? Yes. Pero meron tayong progressive. Pag sinabi natin progressive, revelation, kasi hawak ng anghel yung aklat ng bukas eh. So, kung tayo ay bride ng Panginoon, alam natin dapat yun. Amen. So, yung Mighty Angel, sa ating progressive, mga kapatid, ang baba niyan, mga kapatid, start ng ministry ni Christ. They are a two-peak. At yan ang una, at ang dulo, ay ang babae ni Kristo. Hindi rin tayo sumasalungan kay Ewald Frank. At dito naman ang kabilang paa ni Kristo at the end of the tribulation. Simula ng first advent at saka yung last second advent. First, Alpha, Omega in the book of Revelation. Yan po ang baba ng Mighty Angel in ang progressive. Hindi tayo lumalaban 1963. Tinatanggal din natin yan. Yung mga nakabot ni Jackson, ni Gunn, at nung iba. Pero in the progressive revelation, Revelation chapter 10, the mighty angel come down from heaven. Ang fulfillment niyan ay una first advent. The first beat, the second beat ay sa dulo ng tribulation. Now, brothers and sisters, meron akong gustong diinan sa inyo. Pagkatapos ng ministry ng ating mahal na propeta at dinala ng fivefold, yung thunders ngayon, pagkamatay ni Brother Bata, nasa fivefold ministry kayo sa amen? Amen. Kumpleto yung pitong yan. Kapag tumatakbo doon. At malapit na. Okay. Ganito mangyari. Yung seven thunders, pagka-uttered ng seven thunders, when the seven thunders uttered their voices, the seven thunders, uttered their voices. Ano yung sinabi ko kanina, binasag na? Yung seven sea. The seven thunder broke the seven sea. Yung silence in heaven, nabasag ngayon. Kasi nang buksan ni Kristo ang ikapitong selyo, mga kapatid, sa langit, napadda yung mga anghel dahil hindi nila alam kung ano ang pamata.
But when the seven thunders uttered their voices, the silence was break by the seven thunders. So, na yun ang ulit. So, ang bumasag ng kalahating oras na katahimikan ay ang pitong espiritu na siyang 70. Okay. Tapos na ang ministry ni Badabana. Ano tong espasyong ito? May turo si Brother Jackson na kanyang version na ang seven thunders ay seven men. Amen? Okay. Sino-sino na yung seven thunders, seven men? Si Paul, si Irenaeus, si Martin, si Columba, si... Sorry. Kamali ako, sorry. I correct myself. Luther. Ang kay Jackson pala, ang thunder niya ay 7 men. 7 men. Sorry, nagkamali. Tao lang. Dito sa panahon na ito, 1965, here, tumatakbo ang there should be no longer. Okay, the fivefold ministry. Ngayon, sa panahon ito, tumatakbo, there should be no more delay. Okay. So kay Jackson, ang version niya, bago siya namatay, ang seven thunders niya ay 7 men. Dito lilitaw sa panahon na yan. Anong trabaho nito? Magbibigay sila ng rapturing faith kung sino yung bride na buhay na aabutan ng 70. 7 men. Ngayon, si Richard God, parehas lang sila. Okay? Ngayon, dahil nasa atin nga ang careful revealing word mystery, yung sinabi ko kanina, naganap na yung understanding ni Brother Jackson na 7 men, 7 thunders, 7 earthly messenger sa 7 iglesia ng kapanahonan. Yung sinasabi niyang 7 men, naganap na. At alam niyo ba mga kapatid, itong si Gabriel na ring bearer na may 7 espiritu, 7 pulot, hallelujah, pinadala na sila sa lupa sa panahon ni Pablo. In every ages, naganap na. Nakumpleto na nga sa panahon ni Barbalan, sinabi ko kanina. Ngayon, sa panahon ito, na maiksi na lang ang panahon, ano ang sabi ni Kristo? Basahin natin ang chapter 5 ng John. Sundan ninyo ito mga kapatid. Hallelujah! John chapter 5. Ang sabi nito mga kapatid, after this there was, 5:28. Sa 5:28, marvel not at this, for the hour, oras na pinag-uusapan, ano? For the hour is coming in that which all that are in the graves shall hear His voice. Sino yung hear? Sino yung kaninong tinig yan? Tinig yan ng ni Kristo, pinasa sa Cristopani, yung Cristopani pinasa sa 7 anghel, yung 7 anghel pinasa sa lingkod nino ng mga sa fivefold. Okay, sa fivefold. Ngayon, ang sabi sa 29, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Kaya ang sabi, marvel na, huwag kayong magtaka at this, sabi ni Kristo, the hour is coming in that which all that are in the graves, shall hear His voice. Ang ibig sabihin mga kapatid, hinihintay natin ang kaganapan na hindi pa yan naganap. Pero malapit na siyang maganap dahil bago po mag-rapture, dito ang rapture, bago maganap ang rapture, yung sabi ni Jackson na 7 men, tapos na yun sa 7 church ages. So sino yung mag-a-after sa panahon na to just to give a glorified body
none other than the seven spirits. Sino yung seven spirit? That is none other than the thunders. Ngayon, kung nakapag yung sinasabi ng Jackson naman, nakapagbigay na ng rapturing faith, magbibigay ng rapturing faith, naibigay na sa church ages. Yung panahon ni Pablo, yung kanyang nasasakupang panahon. Si Pablo ang mensahidor at nasa kanya yung pahid ng Espiritu na siyang isa sa kulog. Naibigay na ng kulog na yung kay Pablo ang rapturing faith sa panahon ni Pablo. Can you say amen? Nabigay na. Kaya, nung sila'y mamamatay, patay na silang lahat. All that was in the ages received the rapturing faith ng kanilang panahon. Okay, so ano pa? Ngayon, sa huling panahon, si Brother Branham, nakapagbigay si Brother Branham mas masigit kaysa mga nauna sapagkat sa kanya ay kumpleto yung 7. Kaso, ng panahon ng third bull, 3.5 lang, 1963, 1965, namatay siya. Hindi niya kayang ituro lahat ng malinaw, ng detalye. Kaya, 1965 nawala siya. Kasi bakit? Brother Branham was an Elijah, a restorer from the old lost things and hidden things. Restorer si Brother Branham. Brother Branham was not a man, has a gift of perfection message. Siya ang ginamit para ibalik lahat. Pero sino ang gagamitin para masakdal? Five-fold ministry. Okay. So, pag natapos na, sabi sa Romans 11:21, ang kapanahunan ng hinting, church ages, tapos na. May katapusan ba, Brother George? Meron. Romans 11:25. Kaya nga, may katapusan. There will be no more. Pag inabot ng Romans 11:25, na kumpleto na yung kapunuan ng mga hinting, yung mga kapahayagan, kumpleto na mga kapatid, pagdating ng 7 thunders. Sino yun? Na makapagbibigay ng glorified body sa atin? Walang iba kundi ang 7 spirits. Lilitaw sila sa panahong malapit na ang schedule ng rapture. Hallelujah! Praise the Lord! Ay mag-a-appear ang 7 thunders ng banal na bigkas na kung sinong abutan sa panahon na ito ng 7 espiritu, na 7 kulog, hindi yan tao, hindi na yan yung 5-fold. Ang trabaho ng 5-fold matatapos, mga kapatid, bago mag-rapture, maglilitaw ang 7 spirit. At itong 7 spirit, hindi tao, mga anghel ng Panginoon, dala ang kapangyarihan. John 5, ang sabi doon mga kapatid, magsasalita ang anak ng tao sa pamamagitan ng Kristopoli, sa pamamagitan ng 7 anghel. At ang sabi, mayroon silang kapangyarihan buhayin ang mga nangamatay, at yung sakaling buhay pa ay kasamang bababuhin at papalitan ang kanilang katawan. Sabi sa Roma, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo malaman, ang hiwagang ito na baka kayo'y magmarunong sa inyong sarili, mga haka na ang katigas ng isang bahagi ng nangyari sa Israel. Mayroon pong katapusan niya. At sabi dito, yung hanggang kapanuhan, rin sabihin, kapuluan ng mga hindi, katapusan niya. Anong sabi sa verse 26? Papasok at babalik sa Israel. At ganito ang sabi ni Pablo, at sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat, magbubuhat sa iyo na kapaligtas. Siya maghiwalay sa kinakog sa kalimutan. In other words, sa panahon ito ng 7 thunders, mga kapatid, magsasalita siya ng bigkas ng itong espiritu. At magbigay ng glorified body para sa mga bride na handa ay bibigyan ng glorified body, mga kapatid. At yung hangganan yan, ang sunod yan. Hallelujah! Pag nangyari yun, ito yung events. Pag nangyari, mga kapatid, na nag-utter yung 7 espiritu para sa bride ng mga buhay. Hallelujah! Anong tanda ang makikita natin? Aminin na natin na tayo yan, mga kapatid. Makikita mo ang paglitaw ng 2 propeta. Hallelujah! What will happen kapag nag-utter yung 7 thunders? Nakita mo na yung 2 propeta. Kung hindi ka pa nagpapalit ng iyong katawan,
manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling mahabag siya at maawa siya, bigyan ka niya ng ambon ng 7 kulong na mapalitan ng katawan niya. But, kung hindi, mga kapatid, nakita mo na ang 2 prophets ministry, ibig sabihin tribulation na, at hindi pa tayo nagpapalit ng katawan, umiyak ka na siya. Amen? Iiyak na. Kaya may prayer tayo, ngayon pa lang umiiyak tayo sa Panginoon para mahabag siya. Huwag tayong mag-ugali, mga kapatid, na tayo kampante. Huwag tayong mag-ugali na tayo ay okay na to. Si Kristo, bakit sa description ng mighty angel, yung paa niya, mayroong apoy. Alam niyo bakit? Ano ibig sabihin ng apoy sa paa? Yan, sabihin. Ano ba ibig sabihin? Pagpaan. Preach the good tidings. Ginawa ba ni Kristo yan? Amen. Tama. So, ano nangyari? Bakit may apoy doon sa description ng paa niya? Because that fire, pillar of fire in his feet, is symbols of his sufferings. Many pain, many sufferings ang ibig sabihin niya. Kaya, kung gusto natin maranasan ang naranasan ni Kristo, huwag natin ipagkait na mangaral. Huwag natin ipagkait na mag-share. Kaya sabi ko kanina, hindi tayo dapat kampanting pupunta lang tayo ng Sunday, attend, makikinig, and then pagkatapos ng Lunes, Martes, Merkules, wala tayo sa Panginoon. Parang attendee lang gano'n. No. Right tayo, mga kapatid. Kasi if you preach this good tidings, if you preach this message, what Paul preached, what Brother Branham preached, what fivefold ministry preached, mga kapatid, kapag pinangaral mo yan, magkakaapoy ang paa mo at magkakaroon tayo ng maraming pagsubok. Hallelujah. Amen? Amen. Sa pangangaral mo, lilibakin ka. Sasabihin sa'yo, kulto ka. Sasabihin sa'yo, wala kayo sa mensahe. Petitioner ka. If you preach the truth, the gospel of your salvation, if you preach, do not be ashamed. Namatay ang mga apostol sa pangahawak na sila ay nangangaral ng katotohanan. Hallelujah! Mga kapatid, huwag natin sanayin ang ating sarili that we proclaim as a bride, pero wala tayong complete relationship kay Kristo na dumadaan sa Christophany sa mga 7 anghel. Amen? So we say, praise the Lord. So finally, pag nag-rapture, pasok na ang 2 prophets, tribulation period na yan. Sabi kanina, tapos na ang hintil, ligtas na yung mga iniligtas, nabigyan na ng glorified body by the mighty angel that come down. In the time of Abraham, in the time of the fivefold, dito sa panahon ito, mag-a-utter. Sabi ni John, I was about to write. Yung isusulat ni John, pinilinan siya ng tinig galing sa langit. Pag isulat, Juan, bakit? Kasi ano ba yung isusulat ni Juan? Ang isusulat ni Juan ay binigkas na salita para sa bride ng pagpapalit ng katawan kaluwalhati. Kung siya ay binawalan, ang ibig sabihin, hindi siya papalit. Hindi siya ganap. At saka, ito pang huli. Paki-post doon sa Revelation 10. Dito na, tapos na. Tingnan nyo mga kapatid. 10 ba? And nakita ko ibang malakas namin nanawag na mula sa langit, mighty angel, na binibisan sa labak. Yung alabak na sinabi ko kanina ay katawan ni Kristo, yan ang bride. Pag-uttered ng 7 thunders, mawawala yung cloud at makikita mo yung sarili mo na bahagi ka pala nasa loob ng tinakpan ng ulan. Anong sabi? Kasi na parang alapap at ang bagay nasa kanyang ulat ng kanyang gaya ng araw ng kanyang gaya ng mga haliging apoy. What will happen to Jesus Christ
will happen also to the church. Hindi tayo pwedeng excuse na sila lang ang si Kristo naghirap, apostol naghirap ng kamatayan. Yung iglesyang pinatay sa Dark Ages naghirap. Tapos tayo ngayon sa huling araw na nasa 7 thunders ministry, revealing the word tayo. Pasalamat tayo kung hindi tayo nakakaranas ng tulad ng naranasan nila. Pero, I'm sure na kung tumatayo tayo sa mensahe at ginagampanan natin ito, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kapag itong turo na ito ng progressive ministry, ng hukom, ng pagkaberean, itinuro mo sa pamilya mo, gera kayo. Gera tayo. So, amen? Amen. Amen. Tayo dyan. Pag ang anak mo, tinuturoan mo, magtanong-mulong, mag-iiwan ka, magkaroon ka ng communication, magkaroon ka ng ka-sharing sa tubig, ay siguradong bakbakan tayo. May gera, hindi. In a simple message, kahit yung pinaka-simple mensahe, ang kalagayan mga kapatid ng mundo natin, hindi ko sinasabing ganyan kayo, pero kung nasa ganyan kayo condition, ang kalagayan ng mundo, ang kalagayan ng mundo, masaksayo tayo. Ang mundo ito, ang pinaparito, ang mesadong ka, maraming Diyos-Diyos ang ganyan mga kapatid. Nagiging dahilan, bakit nabubuhay? Nawawalan ka ng interest kasi pasok na yung psychological idolatry. Marami na tayo Diyos. Amen? So, ayoko nang mahabayin mga kapatid at medyo nang kumahaba ng oras ko. Pero, finally, by the angel, bumaba na, 7 thunders, sa panahon ni Brother Branham, may baba sa panahon ni Brother Branham, at nangyari na yung kumpletong pitong bulog sa panahon ni Brother Branham. 1965, tumakbo ang fivefold ministry, nakumpleto yung message ng perfection. After the bride was perfected, ang kailangan ma-receive ng bride ay utterance ng 7 thunders na sinabi sa Revelation 3 and 4 na narinig ni John. Okay, so then finally, rapture, mangyari ang tribulation para sa Jew. May 2 prophets, merong Michael, at naka-abide din sa 7 thunders, merong 144,000. And finally, pagtapos ng 7 years tribulation, itong sinabi ni Ewald Pratt, magaganap ang second coming dito sa panahon na ito. At alam nyo ba, yung there will be no more delay, wala nang time, hindi na delay yan pagdating ng second coming. Kasi, kung meron Old Testament na 4,000, 2,000, pinakadulong maisip. Ang 7 church ages, ang pinakadulong 1963. Yung 1963 na Laodicea, may mas maikling panahon pa para sa 70. Paiksi na pag-iit ng pangitang panahon. Hanggang sa 7 na lang, ito mahabang panahon. Pero ito 7 taon para sa Israel. Ngayon, paghabang sa 2 prophet, 144,000, mga kapatid. Pagkatapos nitong 144,000, ano mangyayari ng maikling panahon? Oras. Anong naging oras? Alam niyo ba yung second coming ni Kristo? Brother George, ilang araw lang? 75. Hindi taon! Ito taon eh. Ito ilang? 75 days. 75 days. Yung 75 days, hahatiin mo pa ng ano? Yung talagang madugong mangyayari sa panahon na ito? 30 sa 30 days. Yan ang wrath of God. Maiksing pa nun, pero madetalye kaganapan sa pagbaba ni Kristo. And that is the final coming of our Lord. That is the final countdown. Hindi ultimate talaga nun si Kristo talaga. Nagamit si Gabriel, nagamit si Michael, pero ang ultimate talaga bababa si Kristo. At the second coming. Say amen? Palakpakan natin pa. Hallelujah. Diyos pa. Masarap Panginoon sa malamig ng Lord. Mount po kami for doctrine, Lord. Dahil gusto po namin, Panginoon, na may remind ulit, maalala ulit, Panginoon, mga mensahe katulad nito, Lord. Hallelujah. Bagamat alam namin, Panginoon, na mayroong mga mahalaga kami dapat sabihin patungkol sa training, patungkol sa gampanin, Panginoon, o tungkulin ng mga magulang para sa kanilang mga anak, Lord. Hindi ko man, Panginoon, dito na isingin, Panginoon. No, Lord,
sana, Lord, ang mga bagay nito namin ay bahagi, hindi lamang, Panginoon, hindi lang matamis sa bibig, Lord. Hindi dapat mawala yung pait ng siyang training ng bubong, na siyang kinaayawan ng karamihan sapagkat mapait, Panginoon, ng instruction, Lord, yan. Lord, ikaw na po sana ang bahalang magpuno kung ako man ay nagkulang sa pulpito. Kung hindi ko man nasabi yung mga mapait, Lord, kundi ibinahagi ko sa kanila ay mga tamis sa bibig. Yung mga i-enjoy na katulad nito na mensaheng enjoyment, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Diyos, at dalangin namin sa mga ay naghihintay ng Diyos na kami masagdas kung ito ang kayo. Lord, patuloy po kami ihanda, Lord, sa darating na pang-utter ng 7 thunders, the final utterance of the voice of the 7th angel, O God. The productivity, running continuity, the progressive revelation that will bring this 7 thunders, 7 spirits para i-utter nila, ibigkas nila, Panginoon, ng banal na bigkas para magpalit kami ng katawan mula sa kabulukan na isang papuntang maluwalhati. Make us worthy, Father God. Make us worthy to seek to wear His garments. Hallelujah. Gawin mo kami karapat-dapat, Panginoon. Una kami at gawin. Bigyan mo sa amin ng mga kaisipan tulad sa mga naunang mga Kristiyano na nagbigay ng kanilang buhay na hindi sila nang alanganin, Panginoon. Naglingkod sila sa inyo, Panginoon. And then, they are well done. They were in the graves. One day, Lord, they will hear His voice, the voice of God, and the voice of the innocent others will be uttered to bring this physical into mortal, going to immortality, O God. Thank you, Father God, for this kind of revelation. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kaluwalhatian. Pinabalik ko po ang natin ito sa ngalan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Everybody say amen.